wonder na gusto nilang halukayin yung ating mga sources, gusto nilang gurgurin. Gusto tayong lahat gurgurin. Kaya talagang gusto tayo lahat palaging mukhang sinungaling. Yun sinungaling, meron kayong history ganito, ginagawa, may kaso kang ganito, gawain talaga ng mga kaliwa, at saka mindsetting talaga. Tapos yung, ganun lang. Kasi every time naman may lalabas, yun nga sabi ko, every time na may lalabas sa malaki, may ipapainit sila. May papainit sila. Oo, diba? Ito yung pag-cover up dito kay kay sa nangyari kay PRRD. Mainit na mainit ang issue noon. Nung nilabas ko ng 10, the next day, talagang kinidnap nila ang PRRD. Correct. Yun nga yung di ba? Nagkaroon pa nga tayo ng mga verification nun, di ba? Kung may mga, di ba? So, yun yung isa dun sa mga, nung panahon na yun, di ba? Nanghahanap talaga sila. Kaya, ito, siguro alam na nila na lalabas. Kaya, alam na nila yan. Kasabog nila itong tungkol dito sa mga missing sabongeros. Kasi, itong missing sabongero, matagal na ito eh. Hinawakan na nga ng NBI yung patungkol doon sa 4 na di umano ibinukot na kinasangkutan ng mga personnel ng Regional Drug Enforcement Group ng NCRPO. Pero yung walang nangyari doon sapagkat kulang yung mga ebidensya. Kaya ngayon, talagang ginawa nila, talagang nagkaroon ng full-blown na investigation. Lahat halos ng ahensya ng gobyerno, ultimo DENR, kasama na Kasama na dyan, di ba? Kaya dito talagang humahanap sila ng paraan para mapagtakpan. Pero malabo nilang mapagtakpan ito sapagkat sino ba si Atong Ang laban kay Lisa Marcos? Sino ba ang mas may pangalan o mas may dito, kubansano? Oo. Kasi una-una, si Atong Ang hindi naman opisyalis ng gobyerno. Hindi naman empleyado ng gobyerno. Si Lisa Marcos, asawa ng kasalukuyang Pangulo at matagal na nadidikit ang pangalan sa paggamit ng illegal na pulburon. Kaya nga, doon pa lang makikita, kaya kahit anong gawin nila, lumalabas talaga. Lalabas at lalabas yung baho, yung katotohanan nitong tungkol sa illegal na pulburon. Kaya nga, ang taong bayan ngayon, sasabihin na, naku, chismis lang ni Marlica yan. Naku, chismis lang ni Morales yan. Naku, chismis lang ni Cathy Binag. Pero ngayon, ang nagsasabi na ng tungkol sa pulburon ay Estados Unidos. At doon, mayroong mga taong papapanagutin. Di ba? Maliban doon sa initial case o doon sa initial na legal impediment nung first lady, maaring madagdagan ito dahil sa paglabas noong coroner's report na nagkukumpirma na itong si Paulo Tantoco ay namatay dahil doon sa illegal na pulburon. Balikan ko lang yun. Thank you for bringing that out, yung tungkol sa sabongero. Unang-una, talagang ito in preparation nila na paingayin ang Mrs. Sabongero. You're right. Atong Ang is not a politician. Yes. In fairness dito sa hustisya na gusto nating makamit kung sino ba talaga ang nagpagurgur o kung ano ba talaga nangyari. Diba? Dapat talaga magkaroon ng hustisya. Pero talaga very timely yung atake nila kay Atong Ang, yung mga taong nasa paligid, dinarag na si Lagreta, si Chavit Singson, at kung sino-sino pa. Diba? So very timely kasi pwede naman sila mag-investigate yan. Dahil 4 years ago na yan na hindi nila ganitong, sabi mo nga, pati DNR, nakialam na, full-blown, tagang sana, pwersa sila. Hindi naman politiko si Atong Ang. Tama kayo, Paris. Lisa Tanas is Lisa Tanas, the First Lady. Etong issue dapat ang paingayin natin. At
yung mainstream media ginagamit din para painayin kay Atong Ang, nananawagan ako sa'yo, tapatan mo nga yung mainstream media, bayaran mo na din. Charot. At saka ito, no, isa din sa mga tinitignan natin dito, pagka nag-uusap-usap na kami, mga, yung mga naging operatiba, no? What if, itong gobyernong Marcos, mag-produce ng mga buto, palagay na human bones, galing mismo doon sa mga kamag-anak ng mga namatay na nakalibing. At ito yung itanim doon sa Taal Lake. Diba? What if? Kasi sa ngayon, hanggang sa mga sumandaling ito, meron na ba kayong nabalitaan na mayroong nakuwang human skull o bungo ng tao? Ano ba yung mga nahuli? Parang di ako na. Ano ba yung mga yung mga nakukuha, allegedly, may nakukuha silang buto. Pero, syempre sa atin, ang inaano natin dito, inaantay natin yung mga expert opinion. Based dun sa kanilang mga ginawang evaluation, ginawa nilang series of tests. Kaya lang, ang tanong, yung bang pathologist o forensic expert na mag-i-examine, ano ba ang pagkatao nito? Ano ang inclination nito? Baka ito ay mayroong political inclination, galit ito sa Duterte, kakampi ng Marcos, o galit sa Marcos, kakampi ng Duterte, magkakaroon ng kulay ang anumang ilalabas nito. Diba? Baka mamaya sinasabi buto ni Maharlika pero buto pala ni Cathy Binag. O hindi, buto yan Di ba? Ganun ang inaano natin dito, so natin dito, since na may pera naman, yung isa sa inaakusan, bakit hindi siya kumuha ng isang eksperto o questioning niya yung credibility na nagbigay ng opinion o nung nag-examine, pwede naman i-retest yan. Kasi unang-una, beyond recognition na yung specimen. Charred bones, sunog na buto. Papaano sila nakasisiguro na itong sinasabi nila na taong tinodas, ito yung pinatodas ko. Allegedly. At saka maano yan mababase nila yan sa age ng buto, di ba? Hindi. Yan naman ba? Talaga maayos. Alam mo yun? Magkakaroon yan ng ang gagawin ng mga, sa forensic examination, ipa-x-ray ng pathologist yan, at kinakailangan din yung anthropologist kasi nga buto yan At yan, mag-ano sila doon sa DNA nung na makukuha, na ma-extract doon mismo rin sa buto, i-cross match yan doon sa buhay. What if? Ito devil's advocate. Halimbawa, kapatid ni Maharlika itong si Cathy Binag. Pero ako, matagal na akong namayapa. Ang mangyayari, halimbawa, what if nakipagkutsaba si Maharlika, yung buto ko ang kinuha, magkakapatid tayong tatlo. Buto ko ang kinuha, pero ikaw ang nawawala. Sasabihin, pag ikin-cross match yung DNA, magkakaroon ng magkakaroon ng parehong resulta yan. Kapagkat iisa mga DNA natin. Kaso lang lalaki. Pero kasi halimbawa magkapatid, halimbawa paternal, halimbawa kukunan, paternal o maternal, di ba? Magmamatch yan. O ito, halimbawa anak o tsaka nanay ang kukunan. Halimbawa inawawala nanay, di ba? Kukunin doon sa anak, di ba? O doon sa magkakaroon talaga ng Kaya nga, sabi ko dito masalimuot ito kung mga ginagawa nila. Masalimuot. Yeah, go ahead, JM. Yeah. Well, sabi nga dito, ang tama ba, nababasa ko na ang forensic expert na nag-handle si Certain Fortune na sister-in-law daw ni Remulla. Pero actually, JM, alam mo, wag na tayong lumayo, wag na tayong pumunta dun sa pathologist at saka sa anthropologist, DNA. Yung sakwa na ahukay nila, maputi pa sa mukha ni Tori at ni Lisa Tanas. Pero alam nyo, yung mga sako na yan, yung mga sako o yung mga sako o ano man na yan, okay lang yan. Bakit? Sapagkat, pagdating sa trial proper yan, magkakaroon ng issue yan. Kumbaga, kung ano man yung naoobserbahan, pagdating sa trial proper yan, kung paano hinandle yung evidence.
kung ito ba ay nakontamina o hindi nakontamina, paano na-preserve yan? Diba? Paano tayo, paano sasabihin na talaga, yung sanctity ng ebidensya, no? Paano mo sasabihin na ito ay talagang iningatan? Diba? Meron akong comment dyan. May comment ako dyan, no? Una, ilang beses na ba pumutok ang Taal Volcano? I posted this. Tapos anong klaseng sako yung ginamit nyo? And moving water, di ba, ang Taal Volcano. You know? So, those are my question. Anong nilagay nila? Di ba? Yun nga, tama ka. Siyempre, forensic malalaman anong ginamit nyo yung sako. Kasi kapag pumuputok ang Taal Volcano, umiinit yan eh. Di ba? So, meron yung lava and everything. So, those are the things. So, kaya hindi ko alam sinunog ba talaga yung mga tao o nasunog ba siya sa Taal Volcano. Bakit kung nasunog yung, kasi charcoal baka sinunog. I don't know the story eh. Pero pwede rin nasabihin nila lang, nasunog kasi naluto na dahil yung Taal Volcano pumutok. Bakit yung sako hindi nasunog? Alam mo yun? Diba? So, those are the, nakakapagtaka eh. Di ba parang, at saka ngayon, biodegradable na kasi ang mga sako. Mabilis na siyang matunaw. Alam mo yun? So, kaya, since ito yung gusto nilang i-highlight about the Sabongeros, babalik na tayo ngayon kay Tantoco. Idiin na ngayon natin si Lisa. Kita ba, nadadivert din tayo? Nadadivert tayo. So, babalik na tayo kay Lisa Panas. Yung pinaka-main na talagang makikitang-kita mo yung pagiging addictus benedictus. So, JM, pag ganito bang investigation, ganitong mga high profile crime, we just compare lang sa atin sa Pilipinas. Usually, alam ko mabagal ang batas sa Pilipinas. Pero by theory, based yung pinag-aralan mo, usually yung ganitong mga klaseng kaso, it takes what? How many months, years? Ang tumatagal lang naman dyan doon sa result. Sa result ng mga laboratory examination. Pero kapag available naman, halimbawa, pagkaganyan, halimbawa, homicide cases, ang kinakailangan lang naman namin dyan, medical legal report para i-file. O kasi, syempre, paano mo mapapatunayan na may todas, merong, kasi yung purpose delicti, delicta, yung kung ano yung ina-allege, sinaksak ba ito, binaril ba ito, nilason, binikte, o ano man, kinakailangan mag-match ito doon sa doon sa testimonya ng testigo at ng complainant. Katulad din sa drugs, halimbawa sa pulburon, kinakailangan ng chemistry report para magpatunay na itong specimen na nahuli o ebidensyang nahuli doon sa suspect totoong ipinagbabawal na pulburon. Yun yung kaya nga ito, nung paglabas nito kung merong mang ipinail, supplementary na lang yan. Supplemental dun sa, dun sa naunang complaint. Dun sa, yun yung... May nakita din ako, may syringe daw eh. I'm not sure. Kaya since pagkakuha mo ng report, balikan mo kami, yung proper report, diba? Makukuha ko yun na kung pupuntahan ko by Monday na sa akin na yun. Pero I hope na mail na nila. Kasi may mail nila sa akin talaga, snail mail. So let's look forward to that. And also, we'll try also to get the report ng Beverly Hills Police. Kasi diyan ba sa America? Diyan ba sa America? Halimbawa, yan, since na public record na yan, diyan ba sa America hindi po pwedeng makakuha ng kopya ng case folder? Kasi doon makikita yung buong nilalaman ng kaso Yan ang magiging assignment ko, JM. Assignment ko yan sa'yo. Pupunta ko sa Beverly Hills yan. I'll try. I don't know about it. Kasi, kasi naniniwala ako na meron kung may fiscal dyan. Ewan ko kung ano tawag sa fiscal dyan. Parang district attorney ba? Kung di ako nagkakamali. District attorney. Yeah. Kasi pagka dyan pinapile yung mga kaso, katulad dito sa fiscal dyan, syempre may mga folder yan, may case folder. At yan, meron mga IS number, di ba? At kung yan, sinampa na sa korte, meron ng docket. May docket number na yan, may criminal case number na, Kaya dyan, may tuturing na public record na yan.
Hindi kung makakakuha tayo, makikita natin kung ano yung kung sino-sino yung tao, ano yung kaugnayan ng bawat isa, anong participation ng bawat isa doon sa sinasabing krimen. Diba? Yeah. Yeah. Doon kasi pinil out, actually pwede, dahil mayroon akong pinil out din sa, naghingi rin ako ng report sa Beverly Hills Police, no? Department. Yun nga, according to them, hindi nila, nasa email ko yun, pinakita ko yun dati, according to them, na hindi pa sila pwede mag-release ng incident reports, yung mga police summaries na tinatawag, dispatch logs, di ba? We're talking about that. Kung paano tinawagan, paano nag-rescue sila, So, ang sabi nila sa akin dun sa email, hindi pa nila mapoprovide kasi nga, it's still ongoing. But tignan natin, kasi ngayon may result na ang coroner's office. So, titignan natin kung makukuha natin yan para ma-share natin sa ating mga kababayan. That's gonna be my homework. Yeah. sabi nga ni Com Gonzon, Rowena Gonzon, sabi niya, yung addict, malayang naglalakad. Yung nagpapakulong sa addict at nanguhuli ng addict, nakakulong sa ICC. I know. PRRD daw, di ba? So, talagang mga kababayan, mga palangga, if you really believe, fighting for your country, fighting for the truth, usok-usok na kayo kay Bangag, whether you like it or not, whether you like Duterte or not, kitang-kita na yung ginawa talagang pagdukot kay Pangulong Duterte, lahat ito cover up sa mga kasalanan nila, sa pagiging bangag nila. Kaya ganun talaga ang galit nila kay Pangulong Duterte, lalo na sa akin din, Kasi hindi lang nila kasi madukot-dukot si Maharlika sa Amerika dahil nga mananagot din naman talaga sila sa hustisya. Correct. Sila makagalaw kasi hindi ako nakapaloob sa gobyerno ng Pilipinas. Pero kung nakapaloob ako sa gobyerno ng Pilipinas, baka matagal na akong naging boto, baka nasa taal na rin ako nilibing nila. Diba?